tayo ay tahimik na nung nakaupo si President Duterte. Ngayon, we are not sure. Hindi tayo kampante sa buhay natin ngayon. Kaya ako, nagmula na pa sa yung binabang patay dyan, hindi na akong kauwi dito ng ating gabi. Gusto ko mang umattend ng graduation sa sisi dinaganap ng kolehiyo. Doon ako nagtuturo ngayon. Hindi na ako nakasagot na ako ay a-attend dahil ayoko abutin ako ng ating gabi sa daan. Takot na ako. Pagmula na magkaroon ng ganitong massacre dito. And very Royal International na pala ngayon na nandito lang sa Royal. Hindi ko alam yun eh. Kasi may sakit doon. Sa pa ng lakot ko dyan, hindi ko alam. Kasabay ko na palang ginagawa yung mga patay. So thank you very much, ma'am. So, yan saksing buhay tayo sa nangyari dito. Na hindi pala natin alam na yung paligid natin ay may apektuhan na pala. Di ba? Hahayaan ba natin na mangyari ulit yun? Kaya nandito si Maiso para kami po ang maging boses ninyo kung saan man tayo makarating. At saka iparating natin sa kanila na ayaw na natin na mangyari pa ulit. So malinaw po. Yan po ang hangarin ng Maiso. Gusto lang natin na maiparating yung mga hindi dapat nilang gawin. Maraming salamat po. Ito ang next speaker natin. Actually, taga San Jose del Monte talaga to. Actually, part ng City Hall dati. MC kanina, yung ating nagsalita. Kasi hindi po ako one-sided na. Kaya po ako nandito because I've been in Sapang Palay since 1972 at kilala ko lahat yung mga kumakandidato na yan. Ngayon, hindi ko natin dapat daanin sa tapang. Anong tapang natin, anong gusto natin mangyari, hindi mangyayari dahil may nagbablock sa atin. Yung po nga sa amin, kung bilang unang tinawag dito noon, kung ano nga, sabi nga, highly urbanized city, kami mga retired teachers na tinawag, binigyan kami ng 2,000. Pero siyempre, ang nasa loob namin, ito ay mga taxes namin. Kaya itong 2,000 na ito, tatanggapin namin. Ngayon, gusto ko na ipaliwanag sa iyo, anak, na ikaw ay huwag masyadong matapang. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Kaya yun na sinasabi ko, bakit wala dito mga officers na para maintindihan din yung sasabihin ninyo. Kasi kung kami lang dito, kung konti kami, at kung sinasabi nyo maraming bata, ano naintindihan nila? Pagdating nila sa bahay, magugutom yan, matutulog. So kami mga nanay dito, na matapang na sinasabi nyo dahil kami ay umatin, sana, yun na, mangyari na yung gusto nyo mangyari. Huwag tayong nakapikit lang. Pero hindi nga pwede mangyari. Kasi, katulad nito, dumating kayo dyan, bakit walang nag-welcome sa inyo? Any of the HOA officers? Bakit ganon? Yun lang ang, ito kayo magtataka. So, sana, maintindihan nyo din na kayo ay winawarningan ko, huwag masyadong matapang pagdating sa kanya. Masyadong masalita kasi sabi mo na, social media, pinablock yan. So thank you. Siguro hindi naintindihan na. Actually, mataas na ang pitch talaga ng ating speaker kanina. Kaso lang, hindi naman yung sinasabi na hindi na tayo magsalita. Paano nila malaman? Hindi tayo magsalita. Diba? So si nanay siguro medyo na-trauma na lang din. Siguro may mga experience siya sa mga ganung bagay. Huwag kayo mag-alala, Nay. Actually, bago kami nagpa-schedule dito, inform ang HOA na may magkakanta kami na Leaders Forum dito sa lugar na to. So, in-invite ko rin sila kanina, kasi sabi kay Pres, kasi si Pres sa hospital. Then sabi ko, any of the officers sana mag-represent. Kaso kanina, pinausap lang ako kasi mag-duty daw sila sa gate.
Huwag kayo mag-alala kasi ang mga officers, sinesecure tayo na maging safe tayo dito sa loob. Kaya nasa gate lang po ang officers natin. Maraming salamat po. And besides that, sabi ko nga, Nay, kanina, in-example na sa atin, na yung lugar na to, ang mismong lugar kung saan na-experience natin kung gaano katalamang ang droga noon. Na nangyari dyan sa lugar na yan, sa bahay na yan, yung masakit na nangyari dito. Ilan ang namatay dyan dahil sa ganun. Pero, kaya dito natin sinet na bilang Ang dami kong dinadaanan. former president yung dito sa lugar na to, pinapakita natin na ang lugar na to ay peaceful na ngayon. Tama. Hindi tulad dati. Kaya ayaw na natin Medyo nila chika, shoutout po. kung ano man noon. Kaya dapat natin ipaglaban. Tayo ay tahimik na nung nakaupo si President Duterte. Ngayon, we are not sure. Hindi tayo kampante sa buhay natin ngayon. Kaya ako, nagmula na kasi ko yung binabatok patay dyan, hindi na ako makauwi dito ng ating gabi. Gusto ko mang umattend ng graduation na sa dinaganap ng kolehiyo. Doon ako nagtuturo ngayon. Hindi na ako nakasagot na ako ay a-attend dahil ayoko abutin ako ng ating gabi sa daan. Takot na ako. Pag mula na magkaroon ng ganitong massacre dito. And very known ang Royal International na pala ngayon na nandito lang sa Royal. Hindi ko alam yun eh. Kasi may sakit daw. Sa laban ng lakot ko dyan, hindi ko alam. Kasabay ko na palang ginagawa yung mga patay. Kailangan yung option. So thank you very much, ma'am. So, yan saksing buhay tayo sa nangyari dito. Na hindi pala natin alam na yung paligid natin ay may apektuhan na pala. Di ba? Hahayaan ba natin na mangyari ulit yun? Kaya nandito si Maiso para kami po ang maging boses ninyo kung saan man tayo makarating. At saka iparating natin sa kanila na ayaw na natin na mangyari pa ulit. So malinaw po, yan po ang hangarin ng Maiso. Gusto lang natin na maiparating yung mga hindi dapat nilang gawin.